Hello mga karelasyon. Napansin niyo ba na may mga lalaking kahit anong lambing ng partner, kahit gaano kaganda, maalaga, kabait, o loyal ang babae, bakit tila pa rin hindi makontento ang lalaki? Bakit parang may kulang at hinahanap pa rin sa iba? Ang tanong ng karamihan, hindi ba niya ako mahal? Pero minsan, ang sagot, mas malalim sa akala mo. Kasi hindi lang puso ang nagtataksi. Minsan, pati yung instinct, yung ego at pagkatao. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit nambababae ang lalaki. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, manood ka. Number one, nasa lahi o nasa genes. Ibig sabihin, ito ay namamana. Ayon sa biological side, talagang ang mga lalaki ay madalas polygamous yan. Sa madaling salita, may ilang lalaki na talagang genetically wired to seek multiple partners. Okay? So, mga ladies, napakahalaga na kapag papasok ka sa relasyon, kilatisin mong mabuti yung lalaki. Tignan mo yung pinanggalingan niyang pamilya. Kung meron kang nakita sa mga kaanak niya na mga kalalakihan, na mga babaero, mahilig sa maraming karelasyon, naku po, pag-isipan mong maigi yan. Kasi napakataas ng chances na ang lalaking yan ay maging katulad ng mga pinanggalingan niya. Okay? Pero tandaan, instinct is not a destiny. Ibig sabihin, natural man ang tukso, may kakayahan pa rin ang tao na pumili ng tama. Ang problema, may ilan na ginagamit itong dahilan or excuse. Marami kang marinig na lalaki kasi yan eh. Normal lang yan. Pero sa totoo lang, ang tunay na lalaki marunong lumaban sa sarili niyang kahinaan. Number two, ito yung ego boost o validation. Maraming lalaki ang nambababae hindi dahil sila ay kulang sa pagmamahal, kundi kulang sila sa pagpapahalaga sa sarili. Ang bawat babaeng naaakit sa kanila ay parang patunay na pogi siya, ang gwapo-gwapo niya, na siya ay kaakit-akit at desirable pa rin. Ika nga, may asim pa. Ito yung mga lalaki na kapag may nagkakagusto, feeling nila sila ay hari ng mundo. Sila ay poging-pogi sa sarili. Pero deep inside, malaki or mataas ang insecurities niyan. Kasi kung talagang buo ang kumpiyansa sa sarili, hindi mo kailangang patunayan yan sa pambababae. Number three, excitement at boredom. Wala na kasing init. Wala na yung dati. Wala na yung spark. Yan ang madalas na dahilan ng mga lalaking naghahanap ng bago. Hindi dahil mas maganda yung iba, kundi dahil bago ito. Ang thrill, yung kilig, yung paghahabol, parang droga na nakakaadik. Pero kapag nakuha na, nawawala rin yung excitement. Kaya paulit-ulit yung cycle. Pagkatapos nun, naghahanap ulit ng bago. Tapos, magsasawa ulit. Tapos, hahanap na naman.
So walang katapusan yung cycle. Ang hindi nila alam, hindi babae ang problema. Sila mismo. Number 4, lust over love. So ito yung physical lang ang habol. May mga lalaking hindi marunong ihiwalay ang pagnanasa sa pagmamahal. Para sa kanila, ang desire ay affection na rin. Kaya kahit may partner, kapag may opportunity, hindi na makatanggi. Ito na yung mga lalaki na mahina sa temptation. Isang text lang ng, "Hi, miss na kita." Tapos na ang kanyang loyalty. Pero tandaan, hindi instinct ang problema, kundi disiplina. Kasi kung mahal mo talaga ang isang tao, pipiliin mong maging tapat kahit maraming pagkakataon. Number 5, peer pressure. O ito yung impluensya ng mga kaibigan o tropa. May mga lalaking nadadala lang ng barkada. "Pre, isa lang yan. Huwag kang KJ." O kaya, "Lahat naman tayo may sabit eh." Yung mga salitang yan, parang lason sa utak ng isang immature na lalaki. Kasi gusto niyang patunayan na isa siya sa alpha ng grupo. Pero sa totoo lang, alpha ba talaga kung hindi mo nga malabanan o hindi mo nga mapangatawanan ang salitang loyalty? Minsan kasi ang barkada culture, mas pinupuri, mas pinipili ang kalokohan kaysa sa katapatan. Kaya mga ladies, obserbahan nyo yung partner nyo, kung sino yung mga kaibigan niya. Kasi nga, totoo yung kasabihan na birds of the same feather flock together. Number 6, ito yung mga lalaking kapag may problema sa relasyon, sa halip na ayusin, iniiwasan ito. At yun yung pagkakataon na sila ay naghahanap ng iba. Ginagawa nila itong dahilan. Kapag nag-away, naghahanap na ng comfort ng iba, ng pag-iintindi ng iba. Hindi pa marunong mag-handle ng emotional conflict. Hindi marunong humingi ng tawad. Hindi marunong umintindi. Ang gusto lang, maging masaya. At kapag hindi na masaya, lilipat na sa bagong babae. Number 7, ito na ang pinakamasakit pero totoo. Kapag ang lalaki ay hindi na nakakaramdam ng pagmamahal, ng paglalambing, ng init sa kanyang partner, emotionally, mentally, at physically, madali siyang maakit ng iba na nagbibigay ng atensyon, pagpupuri, o lambing na dati niyang nararamdaman sa iyo. Hindi excuse yan, pero yan ay realidad. Ang lalaki, kapag napabayaan, nagiging marupok na. Kaya kung may relasyon, hindi sapat ang mga I love you. Dapat may effort, may pag-uusap, communication, at napakahalaga yung paglalambing. Okay? Kapag nawala yon, napakataas ng pagkakataon na yung dating ginagawa mo sa kanya ay mababaling sa iba. 2,000 years later. So, ayan po ang mga dahilan kung bakit nagbababae ang lalaki. Pero tandaan, ang tukso ay parte ng buhay. Pero ang loyalty ay isang choice. Walang lahi o genes na mas malakas kaysa taong marunong pumili ng tama.
Kasi ang tunay na lalaki, hindi hinahanap ang excitement sa iba, kundi ginagawa niyang exciting ulit ang relasyon na meron siya. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.